Hi, Mare. Busy ka yata? Hindi naman. Tuloy ka muna. Kakatapos ko lang kasing magsampay ng mga damit ng anak ko. Hindi ko kasi isinasama kapag nagpapalaba kami. Alam mo naman, medyo sensitive pa ang balat niya eh. Ganyan din ako sa mga anak ko dati eh. Eto, dinalhan kita ng ginatan. Nagluto kasi si inay. Ay, salamat ah. Paborito ko to. Kaya nga dinalhan kita. Kumusta ka na pala? Ilang beses kitang pinuntahan sa inyo. Hindi ka pa raw okay, sabi ng nanay mo. Pasensya ka na, Mare, kung hindi kita maharap noon ah. Magang-maga pa kasi ang mga mata ko noon. Ngayon ba, ayos ka na? Medyo, kahit naman kasi gusto kong magmukmok, hindi pwede. Kailangan kong kumilos para sa dalawa kong anak. Ewan ko ba kay paring Ver? Bakit niya nagawa yun sa'yo? Hindi man lang naawa sa mga anak eh. Hindi ko rin lubos na maisip. Bahala na ang karma sa kanila ng babae niya. May mga babae din kasing makakate. Kahit alam ng may asawa pumapatol pa din. Sadya yatang malas ako pagdating sa pag-ibig. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung saan ako nagkulang. Alam mo, wala kang pagkukulang bilang asawa. Si paring Ver ang nagkasala. Hindi siya nakontento sa'yo. Ay, yun nga din ang sabi ni nanay. Kaya lang hindi ko lang kasi maiwasan na mag-isip din. Naiintindihan naman kita, Mari eh. Kanyan din siguro ang mararamdaman ko kung sa akin nangyari yan. Sana lang kahit pinili niya ang babaeng yon, huwag niyang kalimutan ang obligasyon sa mga bata. Hindi niya pwedeng pabayaan ng mga anak niyo. Kung tutusin, pwede mo siyang sampahan ng kaso. Lalo't kasal kayo. Yun nga ang gusto ni nanay. Kaya lang, hayaan na lang ka ako. Ayoko na rin kasing maabala at bigyan pa ng kahihiyan ng mga anak ko. Basta Mare, kung ano man ang pinagdadaanan mo, alam ko na malalampasan mo rin yan. Kung kailangan mo ng makakausap, punta ka lang dito sa bahay. Handa akong makinig sa'yo. Salamat ha. Kayo lang talaga ni nanay ang kakampi ko at maaasahan. Hindi lahat ng taong malapit sa atin pwedeng pagkatiwalaan. Minsan sila pa ang magtatraidor at tutuklaw sa atin. Madalas nagbabalat kayo sila bilang mabuting kaibigan. Pero iba pala ang intensyon. Mapagpalang araw, Miss Gwen. At sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito sa inyong channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Yuri. Isa rin po ako sa masusugid din yung taga-subaybay. 29 years old po ako. Hiwalay sa asawa at may isang anak. Kasalukuyan po ako nakatira sa probinsya ng Bicol. Ang ibabahagi ko pong kwento ay mismong karanasan ko. Akala ko, nagbibiro ka lang nung sabihin mo sa chat na pauwi ka na. Hindi pa tuloy ako nakakapagluto. Hindi ko naman kasi sineryoso yung sinabi mo eh. Papasok na ako dito sa atin nung mag-chat ako. Ay, sandali lang ha. Magsasalang lang ako ng sinaing sa rice cooker. Bibili na lang ako ng ulam sa karinderya. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Ipagtimpla mo na lang siguro ako ng kape. O sige, teka lang ha. Nasaan nga pala ang anak natin? Natutulog ba? Oo, kakatulog lang. Bakit nga pala umuwi ka na ngayon? Di ba dapat sa linggo pa ang uwi mo? Oo nga eh. Kahit ako nagulat kanina sa sinabi ng bisor namin. May problema ba sa trabaho nyo? Hindi ko alam kung paano uumpisahang sabihin. Umpisahan mo kung bakit ka pinauwi. Ikaw lang ba? Marami kami. Ang natira lang yung may mga posisyon sa kumpanya. Huwag mong sabihin na natanggal kayo sa trabaho. Ganun na nga. Nalulugi na daw kasi ang kumpanya at wala daw pagpipilian kundi ang magsara na lang kaysa gumastos pa. Ano ba yan? Bakit naman biglaan? Kaya nga eh. Di bale, nagsabi naman ako sa mga kasama ko na kung may trabaho silang mapapasukan, timbrehan naman nila ako. Sana nga makahanap ka agad ng bagong trabaho. Kahit ba iisa pa lang ang anak natin magastos na rin yan Ayoko namang tipirin sa gatas ang anak natin ngayong wala ka ng trabaho. Huwag kang mag-alala.
hindi mangyayari na kakapusin tayo. At saka may makukuha naman kaming pera sa kumpanya eh. Abay, dapat lang nabayaran kayo, no? Bawal yung basta na lang kayo tatanggalin na wala man lang abiso. Nangako naman ang bisor namin na hindi kami pababayaan. Agad naman naghanap ng mapapasukan si Nico. Yun nga lang hanggang ngayon 2 linggo na ang nakakalipas, wala pa rin siyang nakukuha. Medyo mapili kasi siya pagdating sa papasukang trabaho. Naisip ko tuloy bigla paano kaya kung ako na lang muna ang maghanap ng mapapasukan. Marami kasi akong mga kaibigan na pwedeng mahingan ng tulong. Habang nagluluto ako ng hapunan, dumating si Nico na baka sampagod at pagkaaburido. Pabagsak pa siyang naupo sa sofa habang hinihilot ang sentido. Oh, kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? Malas. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kakilala ko eh. Baka may alam sila na pwede mong pasukan. Sabi ni Grace, kailangan daw nila ng sauce chef sa restaurant na pinapasukan nila. Madali lang daw ang trabaho. Maghahanda ka lang ng mga sauce, tsaka gravy. Tsaka may 1 linggong training. Baka gusto mo yun. Ayos din naman ang sahod. Di ba sa gabi lang nagbubukas ang restaurant nila? Sa hapon, kailangan nandun ka na. Tapos, madaling araw naman ang uwi. Ayos lang naman yun kasi may motor ka eh. Sa madaling araw ang uwi ko? Hindi mo man lang iniisip na paano kung maaksidente ako dahil sa antok? Ikaw naman oh. Bakit ka naman magmamaneho ng inaantok? Tsaka syempre, matutulog ka bago pumasok sa trabaho. Ginawa mo naman akong kwago eh. Gising sa gabi at tulog naman sa araw. Hindi naman kita pinipilit eh. Kung ayaw mo, di sasabihin ko na lang kay Grace. Nagbabaka sakali lang kasi ako na magustuhan mo. Yun bang mga dati mong katrabaho? Hanggang ngayon ba bakante pa rin sila? May mga trabaho na sila. Inaalok nga nila ako pero hindi ko naman type. Nico, sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho. Konti na lang ang natitira sa ipon natin. Malay mo naman, sa susunod na araw makuha na namin yung perang ibabayad sa amin. Huwag kang masyadong umasa na malaki ang ibibigay sa'yo. Dahil 2 taon ka pa lang sa kanila. Malay mo naman, sumapat para makapagnegosyo tayo. Ano naman yung naiisip mo na negosyo kung sakali? Pwede nating gawing talyer ang harap ng bahay. Talyer? Ano naman ang alam mo sa pagkukumpuni ng sasakyan? Yun ngang motor mo eh. Hindi mo alam kung paano ayusin kapag may sira. Dinadala mo pa sa kaibigan mong may talyer. Gusto mo lang yatang gayahin ng kaibigan mong yun eh. Wala namang masama kung gusto ko siyang gayahin ah. At saka pera ko naman ang darating kaya ako masusunod kung anong gagawin ko. Porke ba pera mo yun? Wala na akong karapatan na magsalita sa dapat mong gawin? Ano mo ba ako? Asawa kita. Pero sana naman, wag mo akong pangunahan. Hindi naman kita pinangungunahan eh. Gusto ko lang magbigay ng opinyon. Bahala ka kung hindi mo susundin. Basta, yun ang plano ko. Kapag nakuha ko na yung pera ko. Ibig sabihin yan, hindi ka na maghahanap ng trabaho. Siyempre maghahanap muna. Paano kung 1 taon pa bago ibigay yung pera? Di 1 taon din tayong nganga. Huwag ka naman sana kasing mapili sa trabaho. Basta marangal pagtsagaan mo na. Gusto ko naman yung mai-enjoy ko. Hindi yung napipilitan lang ako. Aba, Nico, hindi ka na binata. May asawa't anak ka. Hindi pwede yung ganyang mindset. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Ikaw ang hindi makaintindi. Akala ko pa naman, nagbago ka na. Sa halip na hindi init ang ulo ko, bigla tuloy ako na high blood sa mga pinagsasabi sa akin ng asawa ko. Minsan para pa rin siyang binata kung masta kahit nasa edad 30 na siya. May pagkakataon din na nagiging makasarili siya at hindi kami niisip ng anak niya. Tuwing may problema ako kay Nico, kay Maring Rona akong laging naglalabas ng sama ng loob. Maswerte ka pa rin kumpara sa akin na iniwan ng asawa. Oo nga. Kaya lang, minsan kasi nakakainis na rin eh. Tumatanda kasing paurong eh.
30 anyos pa lang naman kasi si paring Nico. Ganyang edad talaga astang binata pa. Tsaka alam mo, minsan, naiisip ko, parang hindi niya ako asawa. Ayaw niya kasi akong nanghihimasok sa mga desisyon niya. Katulad nga ng sinasabi niya tungkol sa pera na makukuha niya sa trabaho. Tama ba yun? Mahirap talaga kapag walang sariling pera. Kaya nga siguro iniwan ako ng asawa ko dahil tingin niya sa amin ng mga anak niya, pabigat lang sa kanya. Nagbibigay ba naman si pare sa mga anak niyo? Oo, handa naman daw siyang magsuporta sa mga bata. Kaya lang, paano naman ako? Siyempre, meron din akong mga kailangan. Hindi mo ba naiisip na magtrabaho? Nagsabi na nga ako kay nanay na gusto kong magtrabaho. Okay lang naman daw sa kanya na siyang maiwan sa mga anak ko. Hindi ko nga lang alam kung paano mag-uumpisa. Alam mo naman na mula nang mag-asawa ko, napirmi na ako sa bahay. Magtatanong ako sa mga kaibigan ko ng trabaho na pwede sa'yo. Kahit man lang dun makatulong ako. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo, Mare. Wag muna, wala pa nga Ililibre kita sa unang sahod ko. Sigurado na matutuwa nito si nanay. Ay, nasan si Nanay Isabel tsaka yung mga anak mo? Kanina ko pa sila hindi nakikita Sinama ni inay sa kamag-anak naming may birthday. Bakit hindi ka sumama? Naku, umiiwas muna ako sa mga kamag-anak namin na wala nang ginawa kundi usisain ako sa paghihiwalay namin ni Ver. May mga kamag-anak talaga tayo minsan na hindi makaramdam. Gusto lang makasagap ng chismis. Sinabi mo pa. Nang makauwi ako sa bahay, agad kong kinuha ang cellphone ko na iniwan kong nakacharge kanina. Isa-isa kong chinat ang mga kaibigan ko at dating mga katrabaho. Desidido talaga akong matulungan ng kumari ko na makahanap ng trabaho. Naaawa din kasi ko minsan sa kwento ni Nanay Isabel. Na kahit nagpapadala ang manugang, kinakapos pa rin sila. Nung gabi, tumawag naman ang kapatid ko na nagtatrabaho sa isang hotel. Naisip ko na rin siyang tanungin at saktong nangangailangan sila ng housekeeping staff. Nirekomenda ko agad ang kumari ko. Sabi ng kapatid ko, papuntahin ko na lang agad. Dala ang requirements nito. Nung matapos ang pag-uusap namin ni Kuya, chinat ko agad si Maring Rona. Pero walang sagot mula sa kanya. Kaya kinabukasan, pinuntahan ko na lang siya sa kanila. Hayan ang service nyo, sumakay na kayo. Dadalhan na lang kayo ng lola nyo ng pagkain mamayang tanghalian. Ingat kayo. Hindi mo ba sila pinababaunan na lang? Ay, naubusan kasi kami ng bigas Tinapay nga lang ang inalmusal nila ngayon. Maghahagilap pa kami mamaya ng bigas. Hindi kasi nakautang ng pera si inay sa mga kamag-anak namin kahapon Sa bahay meron pang bigas. Naku, wag na. Buti kung hindi ko alam nakapos din kayo. Kesa naman na walang pagkain ng mga anak mo ngayong tanghalian. Umalis naman na si inay. Baka makahiram siya sa mga kakilala. Kapag wala pa ring makuha ang nanay mo, punta ka lang sa bahay ha? Oo, sige. Siya nga pala Mare. Kaya ako nandito dahil hindi ka sumagot kagabi. Nag-aalangan kasi ako kung tatanggapin ko Bakit naman? 'Di ba gusto mo ng trabaho? Oo nga, kaya lang, hindi ba nakakahiya na ganun ang trabaho ko? Walang nakakahiya sa ganung klaseng trabaho. Dahil marangal yun. Gusto ko kasi yung medyo desente naman na pwede kong ipagmalaki sa ibang tao. Wala rin kasing alam yung mga kaibigan ko Tsaka sa panahon ngayon, hindi ka dapat namimili. Pasensya ka na, Mare. Hindi ko talaga kaya ang ganung trabaho Dito nga sa bahay, nanay ko pang naglilinis ng bahay namin, lalo na sa banyo. At least doon, may sasahurin ka. Tsaka hotel kaya yun. Maghahanap na lang ako ng iba. Akala ko ba, kahit anong trabaho, ayos lang sa'yo. Oo nga, pero wag naman sanang ganon. Sayang naman kasi yung tinapos ko kung housekeeping lang ang babagsakan ko. Para ka palang asawa ko. Pasensya ka na, Mare, ha, kung sa tingin mo na abala kita. Gusto ko lang kasing makatulong sa'yo.
Alam ko naman yun eh. Basta yung hindi ganong klaseng trabaho. Sabihan mo lang ako kapag meron na. O sige, paano? Uuwi na muna ako. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkadismaya at bahagyaring na inis sa sinabi ng kumari ko. Naiiling na lang ako at naisip ko rin si Nico. Ngayon ko lang kasi napag-isip-isip na pareho sila ng ugali. Walang-wala na nga, namimili pa. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si Nico na nagbibihis. May malaking ngiti rin sa labi niya. Hindi pa naman ako nagtatanong, sinabi na niya kung saan siya pupunta. Eto na ang swerte ko. Makakapagsimula na tayo. Itutuloy mo ba ang plano mo? Oo naman. Hindi na magbabago ang isip ko. Nakausap ko na nga si Kuya Benny. Siya ang kukunin kong tauhan sa talyer. Ano namang alam ng pinsan mo? Tambay lang naman yun. Kaya nga kukunin ko siya para hindi na maging tambay. O sige, good luck sa plano mo. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako na makukuha mo na yung pera mo sa pinasukan mong kumpanya. Hindi ka lang masaya sa plano ko. Di ba nag-usap na tayo? Ayaw mo naman kasi akong pakinggan eh. Sa bagay, sabi mo nga, pera mo yan. Pera ko naman talaga eh. Huwag ka mag-alala. Bibigyan naman kita para makabili ka ng gusto mo. Sige na, baka mahuli ka pa sa lakad mo. Mag-iingat ka ha. Madulas pa naman ang daan ngayon dahil umulan kagabi. Salamat. Uuwi din ako agad. Malaki rin naman na nakuwang retrenchment pay ng asawa ko at mga kasama niya kahit nalugi ang kumpanyang pinasukan nila. Gaya ng plano nito, kapag nakuha ang pera, magtatayo siya ng talyer sa tapat ng bahay namin. Kitang-kita ang saya at excitement sa mukha ni Nico ng mga sandaling yun. Ako lang yata ang hindi masaya. Katuwang niya sa talyer ang pinsan niyang si Kuya Benny na matanda ng konti sa kanya. Pero binata pa rin hanggang ngayon. Matulin na lumipas ang mga araw. Habang abala si Nico sa talyer niya, ako naman sa pag-aalaga ng anak namin na 2 taon pa lang. Babad din ako sa mga platform na pwede kong makuhanan ng mga ekstrang trabaho. Oh, bakit nandito ka na? Nakakatamad tumambay sa talyer. Wala namang gagawin eh. Wala bang customer? Wala naman laging customer. Kung meron man, puro taga rito lang din. Mahigit 1 buwan na rin ang talyer ah. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababawi yung nagastos mo. Ganito lang talaga dahil nag-uumpisa pa lang naman ako. Sana nga, sa mga susunod na araw dumami na ang customer. Sana nga, dahil paubos na ang pera natin. Kung nakinig ka sana sa akin, dapat, Wag mo na ako sisihin pa, pwede? hayaan mo na akong magsalita. Kasi huling beses na rin akong magsasalita tungkol sa talyer mo. O sige, sabihin mo nga kung ano mali sa naging desisyon ko sa pagpapatayo ng talyer. Una, wala ka naman talagang alam pagdating sa sasakyan. Tapos itong pwesto mo, hindi naman talaga daanan ng mga sasakyan eh. Pwede siguro kung sa tabi ng highway. Tsaka, wala ka naman talagang alam sa negosyo eh. Ang kinuha mo pang katuwang, wala rin namang alam. So, ibig sabihin, malulugi ako, ganun ba? Ano pa nga ba? Yun na nga ang mangyayari. Ayaw mo lang tanggapin. Ay, dapat pala nakinig na lang ako sa'yo sa simula pa lang. Ikaw hindi mo man lang binibigyang halaga ang pagiging asawa ko. Susubukan ko magpatulong sa kaibigan ko kung ano magandang gawin. Mas gusto ko na magtrabaho ka na lang, kesa ituloy mo yung talyer mo. Maghintay pa tayo. Malay mo naman, may magawa pa akong paraan para maisalba. Okay, ikaw ang bahala. Siya nga pala, dadalawin ko lang si Tia Constancia. Nag-chat kasi ang ate ko na masama raw ang pakiramdam. O sige, ihahatid ko na kayo. Nagdala lang ako ng ilang pirasong damit naming mag-ina. Bala ko kasing sa bahay ng tiyahin ko kami mag-overnight. Ginagawa ko naman yun dati at wala namang problema kay Nico. Ilang minuto lang naman ang biyahe papunta sa bahay ng tiyahin ko. Pagkahatid nga sa amin, hindi na bumaba ang asawa ko at umalis na rin agad.
Bago tumuloy sa bahay ni Tia Constancia, tinanaw ko muna ang paglayo ni Nico. Hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Pagharap ko sa bahay, sakto namang nakadungaw ang tiyahin ko sa may bintana. Agad din naman siyang umalis doon. Ano bang dahilan bakit naisip mo kung dalawin ngayon? Bakit po kayo nakatayo? Dapat po nagpapahinga kayo. Siguro si Mildred na nagsabi sa'yo na dalawin ako, no? Nabanggit niya po kasi na masama ang pakiramdam niyo. May sipon lang ako. Ang ate mo talaga OA mag-alala. Alam niyo naman po si ate malapit sa inyo. Kung wala nga daw siyang trabaho, sasamahan niya kayo Ayos na ang pakiramdam ko. Huwag mo lang ilapit sa akin ang apo ko at makamahawa. Ilagay mo muna siya sa kuna dyan. Hindi ko naman yun nililigpit Sige po. Kumusta na nga pala kayo? Hanggang ngayon hindi pa rin marunong humarap sa akin ang asawa mo. Ayos lang naman po kami. Ay, siya nga pala. Pasensya na po kayo kung hindi na bumaba ng motor si Nico Nagmamadali po kasi siya dahil walang tao sa talyer. Nabalitaan ko nga na nagtayo daw ng talyer ang asawa mo. May alam ba siya sa mga sasakyan, ha? May katuwang naman po siya. Yung pinsan niyang si Kuya Benny. Ano bang pumasok sa kukote ng asawa mo? Bakit talyer pa dito sa lugar natin? Ilan lang naman ang may sasakyan dito At hindi naman sikat ang talyer niya para dayuhin. Pinagtalunan na po namin yun Hindi pa man siya nakakapagtayo. Nanghihinayang din kasi ako sa pera na nakuha nila dun sa kumpanya Yun nga lang po, ayaw niyang makinig sa akin. Nag-asawa pa siya kung hindi naman niya pinapahalagahan ng sinasabi mo. Hinayaan ko na lang po. Pera naman niya yun Wag na nga natin pag-usapan ng asawa mo talyer niya. Wala ka bang balak magtrabaho? Gusto ko po sana. Kaya lang maliit pa si Shelo. At saka, ayoko pong ipagkatiwala siya sa ibang tao. Tama rin yan. Kung ako nga lang malakas-lakas pa pwede kong mag-alaga. Ayoko naman po na makaabala sa inyo. Pero, naghahanap naman po ako ng pwedeng pagkakitaan kahit nasa bahay lang ako. Diyan ako bilib sa'yo, iha. Kahit nasa bahay ka lang, dumidiskarte ka pa rin. Kailangan po Lalo na't mabilis lang po ang panahon. Baka mamalayan na lang natin. Nag-aaral na si Shelo. Sana maabutan ko pa ang panahon na yon. Oo naman po. May dinaramdam po ba kayo na hindi nyo sinasabi sa amin? Baka akala mo bumabata pa rin ako. 70 na ako. Ang bilis talaga ng taon. Parang kailan lang po malakas kayo at hindi pa puti ang mga buhok. Nagpapasalamat na rin ako na inabot ko ang ganitong edad. Oo nga. Hindi lahat pinapalad katulad ng mga magulang namin. 3 lang kami magkakapatid. Si Ate Mildred ang panganay. Si Kuya Rene ang sumunod at ako ang bunso. Maaga kami noon naulila nang halos magkasunod mamatay ang aming mga magulang. Mula nga noon si Tia Constancia na nagpalaki sa amin. Nakilala sa pagiging masungit at istrikta. Pero may mabuting puso sa amin. Dahil mabait naman ang anak ko at naiiwan mag-isa sa kuna, ako na lang muna ang gumawa sa bahay ng tiyahin ko. Mag-isa na lang kasi siya sa bahay mula nang magkaroon kami ng kanya-kanyang pamilya. Matandang dalaga siya kaya walang sariling pamilya. Samantala, nagpaalam muna si Kuya Benny na uuwi muna sa kanila total wala namang customer. Naiwan naman nakaupo lang ang asawa ko sa labas ng bahay. Malalim din ang iniisip niya kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng kumari naming si Rona. Ang lalim ng iniisip mo Ikaw pala, Maring Rona. Kanina ka pa ba dyan? Kadarating ko lang. Malayo pa nga lang ako. Nakita ko ng malalim ang iniisip mo. Nahuli mo pa tuloy akong tulala. May problema ba? Wala naman.
Si Yuri ba ang sadya mo? Naku, wala siya rito eh. Hinatid ko kanina sa bahay ng tiya Constancia niya. Pinapayagan mo pa pala siya na pumunta sa tiyahin niyang yon at kasama pa ang anak niyo. Oo naman, wala naman ako nakikita masama. Tsaka yun ang nag-alaga at nagpaaral sa kanya noon. Kung ganun, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao na mangkukulam ang tiyahin niya? Bakit ba naniniwala ka sa mga taong walang magawa? Eh ako nga mismong asawa ng pamangkin niya, hindi naniniwala eh. Sa bagay nga, hindi naman napatunayan ng bintang sa kanya. Sa panahon ngayon, wala nang mangkukulam. Eh ano nga pala sana sadya mo kay Yuri? Itatanong ko sana sa kanya kung may trabaho na siyang nahanap para sa akin. Akala ko meron na siyang inalok sa iyong trabaho. Ah, yun bang housekeeping? Naku, hindi ko type ang ganung trabaho eh. Yun lang ba inalok sa'yo? Oo eh. Kasi nung isang araw, yung mga anak ni Aling Lita, inalok niya ng trabaho. Ayun, ilang araw nang pumapasok. Wala siyang nababanggit eh. Ang tagal na rin kasi naming hindi nagkikita. Hindi kaya nagtampo ang kumare ko sa akin? Bakit naman siya magtatampo? Tumanggi kasi ako sa trabahong inaalok niya. Isinabihan niya ako na namimili pa. Grabe talaga ang asawa ko magsalita. Pagpasensya mo na lang siya. Naiintindihan ko naman. Naghahanap na rin naman ako ng trabaho. Yun nga lang kapag walang baker, ang hirap makapasok. Sinabi mo pa. Kaya bilib ako minsan sa asawa ko eh. Kasi lahat na lumalapit sa kanya, alam niya na maipapasok niya. Nagkakaroon agad ng trabaho. Marami kasi siyang kakilala eh. Baka naman pwede mong kausapin si Maring Yuri. Alam mo naman sigurong kalagayan naming mag-iina. Kahit nagbibigay si Ver, hindi naman sapat. Tumatanggap na nga ng labada ang nanay ko para makaraos kami araw-araw. Huwag ka mag-alala. Pag uwi ni Yuri, kakausapin ko siya. Salamat ha. Sige, uuwi na ako. Magluluto pa kasi ako. Tumagal pa kami ng 2 araw sa bahay ni Tia Constancia. Namiss ko kasi siya kaya parang ayoko pang umuwi. Dumating naman ang ate ko at nakapag-usap kami sandali. Sasamahan na muna niya ang tiyahin namin. Nagpasundo na ako bandang hapon kay Nico. Gaya ng dati, hindi na siya bumaba ng motor niya. Pagdating sa bahay, agad na binanggit ni Nico ang pagpunta ng kumare namin. Ano raw ang kailangan sa akin? Tinatanong kung may trabaho daw na pwede sa kanya. Wala pa eh. Yung mga trabaho naman na alam ko eh, yung mga ayaw niya. Akala niya nagtatampo ka. Eh kasi naman, may trabaho na pwede sa kanya. Nag-iinarte pa. Pwede naman siyang umalis kung talagang ayaw niya eh. Wala na nga silang makain eh. Mahirap naman kasi yung ipipilit mo yung gusto mo kung ayaw naman ng tao. Hindi ko naman siya pinilit eh. Wala na nga lang siyang aasahan sa akin. Dahil lahat ng alam ko, siguradong aayawan niya. Eh di kausapin mo na lang siya. Umaasa kasi yung kumari natin. Oo, kapag may oras ako. May ginagawa pa kasi ako eh. Ano ba pinagkakaabalahan mo? Napapansin ko lagi kang nagkukulong sa kwarto at nagsasalita mag-isa. Gumagawa kasi ako ng mga content para dun sa mga produkto na prinopromote ko. Tapos, nilalagyan ko ng voice over. Eh, malay mo, may mga bumili. Eh di kikita pa ako. Ay sana nga kumita ka para hindi lang akong gumagastos dito sa bahay. Sabihin mo nga, nagrereklamo ka na ba sa pagbuhay sa amin ng anak mo, ha? Hindi naman sa ganun. May trabaho naman kasi ako dati eh. Pinatigil mo ko dahil sabi mo, kaya mo kaming buhayin. O eh bakit ngayon nagrereklamo ka? Hindi ako nagrereklamo ah. Alam mo kasi, ubos na yung pera natin. Sino ba kasi ang may sabi sa'yo na ilagay mo lahat ng pera mo sa talyer, ha? Wala ka naman kasing alam sa pinasok mong negosyo eh. Tapos pinagpipilitan mo pa. Ayan tuloy. Bakit mula noon eh, hindi mo man lang ako masuportahan sa mga gusto kong gawin? Paano kita susuportahan? Kung sa umpisa pa lang eh, alam ko ng palpak na. Kaya palpak kasi negatibo na agad yung iniisip mo. Parang ako pang sinisisi mo sa nangyayari dyan sa talyer mo ah. Ilang beses na kitang sinabihan, pero hindi ka nakinig. Makalabas na nga lang.
Yan! Diyan ka rin magaling. Ang umiwas kapag nasusukol na. Ayaw mo kasing umamin sa kapalpakan mo. Tuloy-tuloy na lumabas ng bahay si Nico. Wala na rin ako sa mood na ituloy ang bala kong gawin. Kaya tinabihan ko na lang muna ang anak ko sa higaan hanggang makatulog siya. Samantala, mag-isa naman nakaupo ang asawa ko sa ilalim ng puno ng sampalok, sa bakanting lote na may kalayuan sa amin. Pero tanaw naman sa bahay ng kumari naming si Rona. Nang makita nga siya ng babae, hindi na siya nag-atubiling lapitan ng asawa ko. Bakit pa tuwing nakikita kita, lagi na lang malalim ang iniisip mo? Oh, ikaw pala, Mare. Pwede mo akong sabihan ng problema mo, pare. Wala akong problema. Nagpapahangin lang ako rito. Huwag ka nang magkaila pa. Kitang-kita sa mukha mo eh. Ay, nagtalo kasi kami ni Yuri. Normal lang naman sa mag-asawang nagtatalo. Alam ko, kaya lang kasi napuno na rin ako kanina. Lahat na lang kasi ng gawin ko at plano ko sa buhay. Lagi niyang kinokontra. Hindi man lang niya ako masuportahan sa gusto kong gawin. Siguro tungkol sa talyer ang pinag-awayan nyo, no? Umpisa pa lang kasi, tutol na siya sa plano ko. Kung ako ang asawa mo, magiging proud pa ako sa'yo. Bihira na kasi sa lalaki na ganyan mag-isip. Talaga ba? Kahit pumalpak ang talyer? Unang subok mo pa lang naman yan eh. Hindi lang naman ikaw ang nabigo sa ganyang negosyo. At least, sinubukan mo. Kesa naman naubos lang sa barkada at luho ang pera mo. Mabuti ka pa. Naiintindihan ako. Hindi ka tulad ni Yuri. Imbis na palakasin niya ang loob ko, puro pa sermon ang inaabot ko. Huwag mo na lang sanang iparating kay Maring Yuri ha. Pero napansin ko kasi sa kanya, ang liit ng tingin sa atin. Dahil nakatapos lang siya. Masyado siyang bossy. Gusto niya lagi siyang nasusunod. Di ba nakatapos ka rin naman? Nakatungtong lang naman ako ng 2 taon sa kolehiyo. Pero huminto na nga dahil maaga akong nabuntis. Ha? Ganun ba? Ay, ganun din pala ang tingin mo kay Yuri. Ganun din kasi ako eh. Kung alam ko lang na ganun ang ugali niya, hindi ko na lang sana siya kinuhang ninang ng panganay ko. Ako na ang humihingi ng dispensa. At kung minsan ganun ang asal ng asawa ko sa'yo. Ayos lang, marunong naman kasi ako makisama eh. Ang sarap mo palang kausap. Gumaan ang pakiramdam ko. Basta kapag kailangan mo ng kausap, i-PM mo lang ako o kaya pumunta ka sa bahay. Lagi naman akong mag-isa eh. Yung 2 bata kasi, maghapon na sa eskwelahan. Si nanay naman gabi na umuwi galing sa pangangamuhan. Hindi ka pa ba nakakahanap ng trabaho? Naku, ang hirap nga eh. Ang inaasahan ko na nga lang yung trabaho na ibibigay ng asawa mo. Kaya lang, malabo na yata. Magtatanong ako sa mga kakilala ko kung may alam silang trabaho na pwede mong pasukan. Tatanawin kong utang na loob sa'yo kapag nagkatrabaho ako. Kahit hindi na hindi ka naman iba sa akin eh. Habang abala ko sa paggawa ng content at pag-promote ng mga produkto na nabibili ko rin online, abala rin pala ang asawa ko sa pakikipagkita kay Maring Rona. Wala akong kamalay-malay na may nabubuo na palang magandang pagtitinginan ng dalawa. Nabalitaan ko rin mismo sa asawa ko na nagtatrabaho na rin sa karinderya malapit sa amin ng kumare namin. Hindi ko tuloy maiwasang mapataas ang kilay. Dahil alam ko namang maliit lang ang sahod nito. Bakit naman siya nagtiyaga sa ganong trabaho? Maliit lang ang sahod. Wala naman kasi siya mahanap kaya pinagtiyaga na lang niya ang trabaho sa karinderya. Inaasahan ng tao ang tulong mo eh. Pero wala ka man lang ginagawa. Aba, inalok ko na siya dati. Ayaw naman niya. Namimili pa kasi siya eh. Ayan tuloy ang napuntahan niya. Hindi nga niya gusto ang trabaho doon. Kaya pumasok na lang siya sa karinderya. Ganun ba? Napilitan na nga lang yung tao. Sana naman kasi tinulungan mo ang kumare natin. Aba, ako na naman ang sinisisi mo. Ako na lang lagi. Wag na nga natin pag-usapan si Maring Rona. Galit ka na naman eh. Paano hindi ako magagalit? Sinisisi mo ako kung bakit nasa karinderya ang kumare natin. Ang sa akin lang naman, sana tinulungan mo na makahanap ng trabaho. Tinulungan mo nga ang kapitbahay natin eh. Tinulungan ko na nga dati pa.
Hindi ka ba makaintindi, ha? Palibhasa kasi. Pareho kayong mapili sa trabaho. Kaya pareho yung utak nyo. Alam mo, minsan ayoko na lang makipag-usap sa'yo. Lagi kang galit eh. Kahit sino magagalit kapag ikaw ang kausap. Oh, saan ka na naman pupunta? Maghanap ng kausap na hindi magagalit sa akin. Akala ko pupunta lang siya sa pinsan niyang si Kuya Benny. Doon lang naman siya tumatambay kapag wala siyang ginagawa. Yun pala, sa karinderya siya tumuloy para magpalamig ng ulo. May ilang linggo na nga palang sarado ang talyer. Hindi man lang nabawi ang ginastos niya. Parang hinipan lang ang hangin na labis kong pinanghihinayangan. Samantalang siya baliwala lang. Hindi na rin siya naghahanap ng trabaho. Mabuti na lang tinutulungan ako ni Ate Mildred. Habang hindi pa ganun kalakas ang pagiging affiliate ko. O pare, anong ginagawa mo dito? Kakain ka ba? Oo. Ano ba ang merienda nyo? Meron ditong sotanghon, pansit at sopas. Pansit na lang. Pampahaba ng buhay. O sige, pahintay na lang ha. Soft drinks, gusto mo? Oo ba, samahan mo na rin. Anong oras ka nga pala uwi? Maaga akong makakauwi ngayon. Konti na lang kasi ang tinda namin eh. Oh, eto na ang pansit mo. Sigurado na magugustuhan mo. Ako nagluto eh. Sigurado yan. Bakit nga pala nandito ka ngayon? Gusto kasi kita makita eh. Lagi naman tayong nagkikita eh. Hindi kasi sapat yung ilang oras lang. Mabuti pa kumain ka na lang dyan. Baka kasi marinig tayo ni Aling Luisa. Matalas pa naman ang pakiramdam ng matandang yun. Basta mamaya ha, sa dati pa rin. Oo, teka lang ha, may parating na mga customer. Dahil abala sa pag-uusap ang dalawa, hindi na nila napansin na si Tia Constancia ang isa sa mga customer na dumating. Nakilala lang siya ni Maring Rona nang tanggalin niya ang alampay na nakatakip sa kanyang ulo at muka. Aling Constancia, kayo pala, bibili po ba kayo? Sa tingin mo, bakit ako nandito? Ano po ang bibilhin nyo? Isang balot ng pansit para humaba pa ang buhay ko. Sige po, pahintay na lang po. O Nico, nandito ka pala. Bakit ka pa dito nagmemeryenda, hindi sa bahay niyo? Kwan po kasi napadaan lang ako dito para kumain. May take out naman po ako para sa mag-ina ko eh. Pabuti naman. Hindi kasi magandang tingnan na nagpapakabusog ka dito. Samantalang ang mag-ina mo nasa bahay lang. Ito na po ang pansit nyo. Salamat, Iha. O paano, Nico? Mauna na ako sa'yo. Opo, mag-iingat po kayo. Ay, grabe ang kaba ko. Narinig kaya niya tayo? Hindi naman siguro. Ngayon lang siya bumili dito. Sinadya niya kaya dahil nakita ka? Baka dati pa siyang suki nung wala ka pa rito. Uminom ka nga muna ng tubig. Namumutla ka eh. Maiwan na muna kita. Dumadami na mga customer. Napansin kong tuwing hapon laging umaalis si Nico at gabi na umuwi. Kapag tinatanong ko naman siya, lagi niya sinasabi na pinupuntahan lang niya ang trabahong inaalok sa kanya. Halos 2 buwan na rin siyang walang trabaho. Salamat sa bigay ng 2 kong kapatid, nakakaraos naman kami. Malapit na rin maubos ang pasensya ko nang biglang ibalita sa akin ng asawa ko na may trabaho na siya. Ang nararamdaman ko na palitan ng saya. Pero nang malaman ko kung saan siya magtatrabaho, hindi ko naman maiwasang magtaka. Ano? Sa litsunan ka magtatrabaho? Sa litsunan ni Mang Igme. Mabuti nga, malapit lang. Sigurado ka ba, ha? Bakit parang may nagbago sa'yo? Ha? Ano ibig mo sabihin? Ang dami kasing nag-aalok sa'yo ng mas magandang trabaho. Lahat tinanggihan mo. Tapos, biglang sa litsunan ka magtatrabaho ngayon. Kaysa naman na umasa na lang tayo sa mga kapatid mo. Mabuti na yun kaysa walang trabaho. Naninibago lang kasi ako sa'yo. Dati, papili ka sa trabaho eh. Tapos, magtsatsaga ka dun. Basta tanggapin mo na lang na ito na ang bago kong trabaho.
Magsisimula na pala ako sa Lunes. Naguguluhan man, hindi ko na lang masyadong inisip ang kakaiba sa ikinikilos ng asawa ko. Maliban sa pag-aalaga ng anak namin, mas nag-focus ako sa paggawa ng mga content. Malakas kasi ang pakiramdam kong dito ako suswertehin. Kailangan lang talagang lakasan ko pa ang loob ko at alisin na ang natitirang hiya. Araw yun ng linggo. Inayos ko lang ang mga damit ni Nico na isusuot niya sa pagpasok kinabukasan. Paglabas ko, narinig ko na merong nag-uusap. Lumabas ako ng bahay at naabutan kong seryosong nag-uusap ang asawa ko at ang kumare naming si Rona. Maring Rona, nandito ka pala. Bakit kayo dito sa labas nag-uusap? Kararating ko lang, tinanong nga kita kay pare eh. Nasa kwarto ka nga daw. Galing ka ba sa trabaho mo? Wala akong pasok ngayon dahil linggo. Ay, oo nga pala. Sarado nga pala ang karinderya ni Aling Luisa. Bakit ngayon ka lang napadalaw? Busy kasi Mare, ngayong araw nga lang ang pahinga ko tapos naglalaba pa ako ng mga damit namin. Ay, wala nga palang pahinga. Kahit papano, may trabaho ka na. Oo nga, kahit maliit ang sahod. Maiwan ko muna kayo ha. Magkwentuhan muna kayo. Alam ko, sabik na kayong mag-usap eh. Ako muna magbabantay kay Cielo. Sige pare. Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Medyo hirap din kasi ang aga kong pumupunta sa karinderya. Tapos 150 lang ang araw ko. Ang baba naman pala. Kahit sabihin mo pang libre ang kain. Tiyagain ko na lang talaga kaysa walang mapagkunan. Ikaw naman kasi Mari, tinanggihan mo pa yung inaalok ko sa yung trabaho. Kaya nga pala nandito ako para itanong kung hiring pa sila. Ay naku, pasensya ka na ah. Hindi na eh. Tsaka wala din akong alam na pwede mong pasukan na trabaho. Sayang pala yung dati. Ang totoo niyan kasi, huminto na sa pagpapadala si Ver sa amin. Ha? Bakit naman? Aba, pwede mo siyang kasuhan. Pwede nga, kaya lang hindi ko naman kasi alam kung saan siya nakatire. At saka wala na siya sa dati niyang pinapasukang trabaho. Hindi ko na rin siya makontak. Para bang naglaho siya na parang bula? Wala ka nga talagang pagpipilian yan, kundi ang itaguyod mag-isa ang mga anak mo. Mabuti na nga lang, nandyan si Nanay Isabel para tulungan ka. Kaya nga, kaya lang mga apo na lang niyang iniintindi niya. Galit kasi siya sa akin Bakit naman? Hindi ko nga alam Ganun yata kapag tumatanda na. Pinagpapasensyahan ko na lang siya. Sa pagkakakilala ko sa nanay ng kumari ko, masasabi kong mabait at malambing ang matanda. Kaya hindi ko maiwasang magtaka sa sinasabi ni Maring Rona. Bihira din magalit ang nanay niya. Kaya nararamdaman kong merong malalim na dahilan ng galit nito. Nang sumunod na araw habang papunta ako sa bahay ni Tia Constancia, nakasalubong ko ang nanay ni Maring Rona. Gulat na gulat ang matanda at gusto pang umiwas sa pagtataka ko. Hindi rin siya makatingin sa akin ng diretsyo. Nanay Isabel! Kumusta na po kayo? Tagal ko na po kayong hindi nakikita. Nabalitaan ko po na nangangamuhan daw kayo. Oo iha. Pasensya ka na ha, kailangan ko nang umalis. Meron lang kasing inuto sa akin ng amo kong lalaki. Sandali lang po. Yuri, alam ko mabuti kang bata katulad ng mga magulang mo. Mas mabait ka pa nga kaysa kay Rona Sana lang magawa mong... maiwan na kita. Kailangan ko nang umalis. Ano kaya ang ibig sabihin ni Nanay Isabel? Nakakapanibago naman siya. Tsaka bakit parang naiiyak siya? Mukhang seryoso nga ang problema nila ng anak niya. Naiiling na lang ako na humakbang na rin palayo. Pagdating sa bahay ni Tia Constancia, nagmano lang kami mag-ina. Saka ko'y nilapag sa kuna ang anak ko na puno ng mga laruan. Laman pa rin ang isip ko si Nanay Isabel. Oh, anong iniisip mo? Habang papunta po kami rito
nakasalubong ko po si Nanay Isabel. May sinabi ba siya sa'yo? Hindi ko nga po maintindihan eh. Mukha po siyang may mabigat na problemang dinadala. Nabanggit po kasi ni Maring Rona na nagagalit sa kanya ang nanay niya. Baka yun po ang dahilan. Pumupunta pa rin ba ang kumari mo sa bahay ninyo? Oo naman po. Ang kapal din ng mukha, no? Ano po ang ibig niyong sabihin? Palibhasa kasi hindi ka na lumalabas ng bahay ninyo. Kaya wala kang alam sa kumakalat na chismis tungkol sa asawa at kumari mo. Ano pong meron sa kanilang dalawa? Meron silang relasyon. Kulang na nga lang tumira si Nico sa karinderya para lang makita at makasama ang malanding kumari mo. Ano? Hindi po nila magagawa sa akin yan. Nagawa na nga nila. May palagay ako na matagal na silang magkarelasyon. Baka po chismis lang yun. Alam niyo naman ng mga tao dito sa atin. Mismong si Isabel ang nakahuli sa kanila sa bahay nila na gumagawa na kahalayan. Huwag ka nga magpakatanga dyan. Kailangan ko silang makausap. Iiwan ko po muna sa inyo ang anak ko. Saan ka naman pupunta? Saan pa po? Di sa karinderya ng ahas kong kumari. Huminga muna ako ng malalim bago naglakad papunta sa karinderya ni Aling Luisa. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit. Kailangan mailabas ko ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Baka magkasakit ako kapag kinimkim ko lang. Malapit na ako sa karinderya. May 3 lalaking kumakain. Ilang hakbang na lang ako nang makita ko ng kumari ko. Matamis pa siyang ngumiti sa akin. Mare, buti na padaan ka. Kakain ka ba o take out? Ikaw ang gusto kong makausap. Ganun ba, Mare? Siguro may nahanap ka ng trabaho na pwede sa akin, no? Sa totoo lang, Mare, gusto ko nang umalis dito. Tingnan mong kamay ko ang pangit. Bakit mo ko binuhusan ng malamig na tubig? Dapat nga, mainit na tubig ang ibinuhos ko sa mukha mo para malapnos. Ano bang problema mo, ha? Kung napunta ka lang dito para manggulo, mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Magkulong ka na lang sa bahay nyo. Walang yakang malandi ka. Dapat sa'yo, kinakalbo. At saka inilulublob ang mukha sa kumukulong mantika. Akala mo siguro, habang buhay niyo akong maluloko ni Nico? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung may problema kayo ni Nico, kayo mag-usap at huwag nyo na akong idamay pa. Sa sobrang kaba mo, Nico na lang talaga ang tawag mo sa asawa ko. Nawala nang pare. O baka naman kapag kaharap lang ako, tsaka kayo nagtatawagan ng mare at pare. Pwede ba, Mare? Huwag ka ditong mag-eskandalo. Nakakahiya sa mga kumakain. Abay, dapat lang na mahiya ka. Haliparot kang babae ka eh. Sa sobra bang pagkamis mo sa asawa mo? Kaya nagpakamot ka na lang sa asawa ko, ha? Huy, pwede ka namang magpakamot sa binata. Bakit sa asawa ko ba? Ano, tinangin na ba ng hangin ang hiya mo, ha? Mare, nakikiusap ako sa'yo. Sa inyo na lang tayo mag-usap. Dumadami na mga nakikiosyoso, oh. Pagkatapos ng ginawa mo, umaasa ka pa bang tatanggapin pa kita sa buhay ko, ha? Dito tayo mag-usap nang malaman ng buong barangay kung gaano ka kakate. Sarili mong kumare, inahas mo. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi ka pa titigil, ipapabarangay na kita. Ikaw pa talaga ang nanakot, ha? Sige, gawin mo. Nang lalong mapahiya ka. Kaya ka siguro hindi natatanggap sa trabaho. Kasi dito ka bagay magtrabaho. Para ka kasing karinderya na bukas sa lahat ng gustong kumain. Tama na sabi eh. Hoy, Rona! Huwag mo akong daanin sa paiyak-iyak mo, ha? Napakamalandi mo! Kulang pa ang mapahiya ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Hanggat nandito sa puso ko ang galit, hindi kita titigilan! Si Aling Luisa na kararating lang galing palengke ang umawat sa akin. Sinabihan din niya si Rona na umuwi na muna at baka malasin lang ang negosyo niya. Umuwi muna ako sa amin at saka tinawagan si Nico. Pero hindi ito sumasagot. Nag-chat na lang ako na kapag hindi siya umuwi, pupuntahan ko siya at doon ako sa trabaho niya mag-e-eskandalo.
Alam ko naman kasi na kaya ayaw niyang sagutin ang tawag ko dahil naunahan na ako ni Rona sa pagsusumbong sa kanya. Makalipas ang 1 oras, dumating na rin si Nico. Sinalubong ko naman siya ng mag-asawang sampal at pinagsusuntok ko sa dibdib. Ano ka ba? Tumigil ka nga. Para kang baliw. Walang iya ka, Nico! Ako ba ang baliw sa paningin mo? Sino ba namang matino ang susunod sa karinderya at magwawala doon? Sige nga. Tama nga ako. Kaya ka natagalan na makauwi. Dahil pinakinggan mo muna ang sumbong sa'yo ng malanding babae na yon. Alam mo may trabaho ako. Hindi agad ako makakaalis. Sinungaling! Bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin. Mukhang nalaso na yung isip mo ng taong nagsabi sa'yo ng kasinungalingan tungkol sa amin ni Maring Rona. Kahit pa ulit-ulit kayong tumanggi, lalabas din ang lihim niyo. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na. Wala akong aaminin dahil hindi naman totoong chismis na kumakalat. Kaya nga chismis eh. Ikaw, humanda ka dahil irereklamo ka ng kumari mo. Mabuti! Kahit saan kami magharap, hindi ko siya uurungan. Lalo ko siyang kakalagkarin sa kahihiyan. Hindi ka na naawa sa tao? Iniwan na nga ng asawa at naghihikahus na nga. Iniskandalo mo pa ang buhay? Alam mo ba na pwede siyang mawalan ng trabaho? Wala akong pakialam. Kasi hodang gumapang man siya sa putek. Paano mga anak niya? Hindi ka man lang ba naaawa, ha? Sana kasi, bago siya lumandi, iniisip niya rin ang kapakanan ng mga anak niya. Hindi yung puro kakatihan lang ang iniisip niya. Tama na nga pag-uusap natin to. Sarado naman ang isip mo sa paliwanag eh. Ayoko na ng mga paliwanag mo. Ang gusto ko, umamin ka. Huwag ka nang magpalusot. Wala akong aaminin dahil wala akong ginagawang masama. Sige lang, magsinungaling ka. Para kahit nandito ka pa sa lupa, sinusunog na ang kaluluwa mo. Malamig na titig lang ang ibinigay sa akin ni Nico bago siya lumabas ng bahay. Napakuyom na lang ang 2 kong kamao. Alam ko na magkikita sila ni Rona. Parang nakikinita ko na ang magiging tagpo nila. Aaluin ng asawa ko ang babae habang magkayakap. Mga hayop! Mga taksil! Magbabayad din kayo! Nadatnan na ng asawa ko ang kumari namin sa tagpuan nila. Halata kay Maring Rona na kanina pa umiiyak dahil magana ang mga mata niya. Hinayaan muna ni Nico na umiyak ang babae at mailabas lahat ng nasa dibdib. Nang kalmado na ito, tsaka siya nagsalita. Ayos ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Wala na akong maihaharap na mukha sa mga tao. Paano kaya nalaman ni Yuri ang tungkol sa atin? Malamang kay nanay. Hindi naman kasi kakalat yun kung hindi tayo nakita ni nanay dun sa bahay namin eh. Hindi man lang naawa sa'yo nanay mo. Hindi talaga. Tapos ako pa rin ang sinisisi niya kaya tama lang ang nangyari sa akin. Nasaksihan pa pala niyang ginawa ni Yuri sa karinderya. Basta kahit anong mangyari, hindi tayo aamin, ha? Kahit pa mismong nanay mo ang tumistigo laban sa atin. Oo, basta mangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan ha. Pangako, hindi kita iiwan. Magpapalamig lang tayo. Hayaan muna natin na makalimot ang mga tao dito sa lugar natin. Ano yan? Wala na akong trabaho. Paano ng mga anak ko? Pansamantala, habang wala ka pang nahahanap na trabaho, tutulungan muna kita. Salamat ha. Huwag kang mag-alala. Maghahanap agad ako ng trabaho. Huwag ka nang umiyak. Magkasama natin tong haharapin. Mula nang mabuko ko ang asawa ko at ang kumari namin na may relasyon, naging malamig na ang pagsasama namin ni Nico. Walang araw na hindi kami nag-aaway. Gustuhin ko man na magkaayos kami kahit man lang para sa bata. Nahihirapan pa rin ako na patawarin siya. Nararamdaman ko kasing hanggang ngayon hindi pa rin niya pinuputol ang relasyon nila sa kabila ng patuloy niyang pagtanggi.
Binibigyan din niya ako ng dahilan para pagdudahan siya. Katulad na lamang ng sahod niya. Oh, bakit ito lang? May mga binayaran din kasi kung utang eh. Tapos kumuha na rin ako ng panggas ng motor. Mahigit sa kalahati ng sahod mo ang nawawala. Huwag mo nga akong gawing tanga. Alam ko na ibinigay mo lang sa babaeng malandi na yon. Bakit ko naman ibibigay sa kanya? Ikaw ang asawa ko. Ang tibay mo rin eh, no? Ang tibay talaga ng sikmura nyo. Kasi hanggang ngayon, niloloko nyo pa rin ako. Uy, saan ka pupunta? Bitiwan mo ako! Huwag mo akong pigilan! Saan ka ba kasi pupunta? Kung gusto mong malaman, sumunod ka sa akin para makita mo ang gagawin ko! Walang nagawa si Nico kundi ang sumunod sa akin. Hanggang makarating kami sa bahay ng kumari namin. Kasalukuyan siya nagwawalis nun. Nang makita ko na parating akmang papasok sa loob ng bahay, binilisan ko naman ang paglalakad ko. Subukan mong pumasok sa loob ng bahay nyo. Sisilaban ko yan para maranasan mo ang impyerno! Ayoko ng gulo, Yuri. Alam mo, Rona, mabuting ikaw na rin mismo ang pumutol sa pagiging magkumari natin. Hindi ko na rin kasi masikmura na tawagin kang mare. Tapos, iisang lalaki lang ang pinagsasaluhan natin. Pasmado ba talagang bunganga ng asawa mo, ha? Mabuti pa ilayo mo na siya dito. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Ikaw pa ang matapang ngayon, ha? Talagang pinatutunayan mo lang. Nakabit ka! Sumusobra ka na kasi eh. Kahit saan na lang tayo magkita kung ano-ano mga sinasabi mo sa akin. Bakit ba ayaw mong maniwala na wala nga kaming relasyon ni Nico? Hindi ka lang malandi. Sinungaling ka pa! Ito ang tatandaan mo. Ako pa rin ang legal na asawa. At ikaw, mananatiling kabit! Kung hindi mo iniisip ang kahihiyan mo, isipin mo ang dalawa mong anak na pareho pa namang babae. Nasabi mo na siguro mga gusto mong sabihin. Pwede ba umalis na kayo? Meron pa akong sadya sa'yo, gaga! Ano pa bang kailangan mo? Ibigay mo sa akin ang sahod ng asawa ko. Wala akong karapatan doon. Ano bang sinasabi mo dyan? Malay ko sa sahod ng asawa mo. Inuubos mo talaga ang pasensya ko, ha? Umuwi na tayo. Kahit maghapon ka mag-eskandalo dito, wala kang mapapala. Meron naman kahit papano. Ang mapahiyang babaeng to! Nang malaman ng dalawa kong kapatid ng kataksilan ni Nico, iisa ang pinayo nila sa akin. Ang hiwalayan na ang asawa ko. Sa kabila ng galit ko, umaasa pa rin ako na maaayos pa ang relasyon namin mag-asawa. Hindi ko nga lang alam kung may babalik pa ang tiwala ko. Dahil sa kalungkutan at kabiguan na nararamdaman ko, naisip kong gawing content ang pinagdadaanan ko. Hindi ko alam na magva-viral yun at meron pang nagre-request na mag-live ako para mabigyan nila ako ng payo. Ginawa ko nga yun. Iisa lang ang sinabi ng lahat. Hiwalayan ko na ang asawa ko. Dahil minsan sa pagsasama daw hindi sapat ang pagmamahal lang. Siguro nga tama sila. Mas lalo ko lang kasing sinasaktan ng sarili ko. Ako lang ang laging umiiyak. Samantalang sila, nagpapakasaya kapag magkasama. Nang mga oras na yun, may problema ring kinakaharap sina Nico at Rona. May palagay sila na hindi na nila maitatago ang relasyon nila. Dahil sa kalagayan ng kumare namin. Nagdadalang taon na kasi siya at si Nico ang ama. Paruot pa rito si Nico habang nakahawak sa kanyang batok at marahan yung hinahagod. Kanina pa rin umiiyak si Rona dahil hindi malaman ang gagawin. Nagsalita ka naman, Nico. Kanina ka pa palakad-lakad dyan eh. Nag-iisip nga ako ng solusyon sa problema natin eh. Kung iniisip mo na ipalaglag ang sanggol sa sinapupunan ko, hindi ako papayag. Bunga na nga siya ng kasalanan. Gagawa pa ba tayo ng panibagong kasalanan? Para mapagtakpan ang ginagawa natin. Ibig mo sabihin,
desidido kang ituloy yan? Bakit hindi? Ang tagal nating tinatanggi ang relasyon natin. Tapos dahil lang sa pagbubuntis mo, mabubuko na tayo? Mas maigi pa nga siguro na sabihin na natin kay Yuri. Tapos hayaan natin siyang magdesisyon kung ipapaubaya ka niya o dalawa kami sa buhay mo. Basta ako hindi kita pakakawalan. Bahala na. Basta huwag kang gagawa ng hakbang na hindi ko nalalaman. Oo na. Akala mo naman makakalapit ako sa malatigri mong asawa. Hindi naman siya ganun dati. Ikaw mismo saksi kung gaano kabait ang asawa ko noon. Lalo na sa mga nangangailangan. Aminado naman ako na tayo ang dahilan ng pagbabago niya eh. Ang mabuti pa, umuwi ka na para makapagpahinga ka. Iwasan mo na rin ang ma-stress. Isa yun sa pinagbabawal ng doktor. Walang nakakalam na habang nalulunod ako sa lungkot, lumalaki naman ang kita ko bilang affiliate. Kahit nga madalang ako mag-upload ng mga video, marami pa rin ang bumibili sa mga item na pinopromote ko. Isang hapon hindi ko inaasahan na magiging bisita ko si Rona. Nang mga sandaling yun parang wala na akong ganang awayin siya. Anong kailangan mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Buntis ako at si Nico ang ama. Kung hindi ka pa nabuntis, hindi ka pa aamin. Aminin mo man o hindi, alam ko na hindi okay ang relasyon niyo ni Nico. Kaya nga bumaling siya sa akin eh. Ang sabihin mo, inakit mo ang asawa ko dahil namimiss mong may kumamot sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo na mababago ang sitwasyon. Pwede ba, Rona? Diretsahin mo na nga ako. Alam ko na meron ka pang gustong sabihin. Pakawalan mo na si Nico. Ipaubaya mo na siya sa akin. Sa tingin mo kaya, pagkatapos kong malaman na nabuntis ka niya, mananatili pa ako sa tabi niya? Iyong-iyo na siya. Sa tingin ko nga, mas bagay kayo eh. Marami kasi kayong pagkakatulad. Ibig bang sabihin ibibigay mo na siya sa akin? Oo, magsama kayo habang buhay. Huwag na ninyo kaming lalapitan ng anak ko. Tinatanggalan ko na rin siya ng karapatan. Mismong araw na yun ako umalis sa bahay namin. Bumalik ako sa tiyahin ko na buong puso naman akong tinanggap. Akala ko naubos na ang luha ko. Pero umiyak pa rin ako sa dibdib ni Tia Constancia. Sa likod ng isip ko, yun na ang huling beses na iiyak ako. Dahil sa kataksilan at panloloko ng dalawang taong mahalaga sa akin. Hindi na rin kami nakapag-usap pa ni Nico. Nabalitaan na lang namin na dinala na niya sa bahay si Rona. At dun na nakatira. Si Nanay Isabel naman at dalawang apo umuwi na lang sa probinsya. Siyahin daw ang magpapaaral sa dalawang bata. Ang mga bata talaga ang laging kawawa sa mga maling ginagawa ng mga magulang. Baka ho sa pag-uwi ni Nanay Isabel, tsaka nung dalawang bata sa probinsya, mapabuti sila doon. Kesa magtiis kasama ng nanay nila. Sa bagay, nabanggit din dati ni Isabel na balak ampunin ng mga bata ng tiyahin ni Rona na may kaya sa buhay. Yun naman po pala eh. Ayoko rin silang madamay sa karma ng nanay nila. Hangad ko pa rin ang makakabuti sa kanila. Eh ikaw ba? Ayos lang ba sa'yo na nakikita pa rin sila? Wala naman po akong magagawa sa bagay na yun eh. Dahil nasa iisang lugar lang kami nakatira. Bilib din ako sa tapang mo, Iha. Alam ko kahit wala ang asawa mo, magagawa mong buhayin si Cielo. Oo naman po. Ngayon, mararanasan ni Rona kung anong buhay ang naranasan ko kay Nico. Nagawa pa talaga niyang magpabuntis. Eh wala nga rin talagang kahihiyan ng mga yon. Sa ngayon po, focus muna ako sa trabaho. Ayoko nang makialam sa buhay nila. Mabait pa rin ang Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, may malaking biyaya naman siyang ibinigay sa'yo. Kaya nga po, ayokong sayangin sa pagmumukmok ang oras ko eh. Katulad po ngayon, tambak ang free samples na kailangan kong i-promote. Halos mapuno mo na nga ng gamit ang buong bahay eh.
Bala ko pong ibigay kay na kuya at ate yung iba sa mga yan kapag nagawan ko na po ng video. Sino mag-aakala na diyan ka pala sa swertihin sa ginagawa mo? Gusto ko pa pong pagbutihin para sa anak ko, tsaka para sa inyo. Gusto ko pong bumawi sa inyo. Alam ko po na sumama ang loob niyo sa akin nung magpakasal ako agad kay Nico. Kahit naman ayoko sa kanya, ang magpapasaya pa rin sa iyo ang importante sa akin. Sa loob ng 1 taon, ibinuhos ko ang lahat ng oras ko sa anak ko at pinili kong trabaho. Tahimik lang akong gumawa ng mga hakbang para mapabuti ang buhay namin. Kahit may nababalitaan ako sa dalawa, hindi na rin naman ako apektado. Ang pagkita lang ng pera ang mahalaga sa akin. Hanggang sa umabot na ng 3 taon. Kasalukuyan ako nagpapagawa ng bahay sa mismong lupang pag-aari ni Tia Constancia. Nakarating naman sa dalawang nangyayari sa buhay namin. At kahit sila namamangha sa mabilis na pag-asenso ko, yun nga lang hindi na sila makalapit sa akin. Kahit si Nico sa anak namin. Si Benny ba yung kausap mo? Oo, siya nga. Ano daw ang sadya niya? Hindi mo muna pinatuloy dito sa bahay. Nagmamadali. May trabaho pa yun kina Yuri. Anong trabaho niya? Di helper sa bahay na pinapatayo ni Yuri. Nakita ko nga ang ipinapagawang bahay ng ex mo. Ang laki naman masyado, parang 3 lang naman silang titira. Tsaka balita ko, sa mamahaling eskwelahan nag-aaral ang anak niyo. Sa kanya naman yun eh. Siya naman ang gumagastos. Sana naman ipakilala ka sa anak mo. Balang araw makakatulong sa'yo si Shelo. Mula nung maghiwalay kami, hindi ko na nakita ang anak ko. Hindi ko nga alam kung alam niyang ako ang ama niya eh. Sinong mag-aakala na sa palaging pagkukulong sa loob ng bahay ng asawa mo aasenso siya? Malakas nga ang kutob ko na kaya malakas ang loob niyang makipaghiwalay sa akin noon dahil kumikita na siya. Mautak din talaga. Ayaw niyang may makahati sa kita niya. Nagsisisi ka na ba na ako ang pinili mo? Wala na naman ako magagawa, nandito na eh. May isa na tayong anak at buntis ka pa ngayon. Yun na nga hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Kontento ka na lang sa buhay na meron tayo. Anong gagawin ko? Mailap ang swerte sa atin eh. Baka ito na ang karma natin. Lalo tayong inilulubog. Ikaw naman kasi, imbis na tulungan ako sa paghahanap buhay, nagbuntis ka ulit. Hindi ko naman ginusto to Tayo ang gumawa nito. Ang akin lang naman, sana nagkontrol ka. Ang lapit lang ng health center eh. Nahihiya kasi akong pumunta doon. Hindi kasi nila ako inaasikaso. Tingin ko galit sila sa akin dahil sa ginawa natin kay Yuri. Tiniis mo na lang sana, kesa buntis ka na naman. Ang liit pa ng anak natin Napapabayaan mo na nga tapos dadagdagan mo. Tulungan mo na lang kasi ako sa pag-aalaga. Alam mong may trabaho ako. Pag-aalagain mo pa ako ng bata. Yan na nga lang ang trabaho mo Hindi mo nga magawa maglinis ng bahay. Nung si Yuri pa nandito, kahit maliit pa ang anak namin, hindi yun burara sa bahay. Wala ka na bang gagawin kundi ikumpara ko sa ex mo, ha? Totoo naman kasi. Kaya huwag kang magalit. Diyan ka na nga. Lalong umiinit ang ulo ko Ganyan ka naman kahit nung kayo pa ni Yuri. Lagi na lang umiiwas. Puwiset, bakit ba kasi ako napasok sa ganitong relasyon? Lingid sa akin, lagi palang nakasubaybay mula sa malayo sa amin ng anak ko si Nico. Kahit nasa iisang lugar kasi kami nakatira, napakadalang ko naman siyang makita noon. Hindi ko alam kung sadya bang hindi nagkukrusan landas namin. O siya ang umiiwas sa akin. Si Rona lang ang lagi kong nakikita. Tuwing nagkakasalubong kami sa daan, nakataas noo pa siya na para bang nagmamalaki. Kapag sinulyapan ko naman ang anak niya, walang maayos na damit at napakadungis. Naalala ko tuloy ang mga anak niya sa una. Kung hindi siguro kay Nanay Isabel, ganun din ang mga batang yun. Si Tia Constancia lang ang laging nakakapansin kay Nico na laging nagmamasid. Katulad na lang ng araw na yun. Abala ko sa pagmamando sa mga tao habang gumagawa. Nasa malapit lang si Nico.
Nang hindi na makatiis ang tiyahin ko, nilapitan na niya ito. Anong ginagawa mo rito? Tinitignan ko lang po ang pinagagawang bahay ni Yuri. Pwede ba tigilan mo na yung ginagawa mong pagmamasid sa mag-ina? Huwag mo na silang guluhin pa. Hindi naman po ako manggugulo eh. Gusto ko rin po makita ang mag-ina ko. Bakit hindi mo yung ginawa noon? Bakit ngayon lang kung kailan maayos na ang buhay nila? Nagsisisi na po ako sa ginawa kong pag-iwan sa kanila. Tingin mo dahil sa sinasabi mong yan maantig ang puso ni Yuri? Nagkakamali ka. Hindi na siya babalik sa'yo. Hindi ka na nila kailangan. Huwag niyo naman po sanang palalain ang away namin. Mag-asawa pa rin po kami ni Yuri. Aba, baka nakakalimutan mo. May bago ka na kinakasama ngayon. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala Mabuti pa, umalis ka na at wag nang babalik dito. Siguradong oras na malaman ni Rona ang ginagawa mo. Manggugulo ang babaeng yun. Nasabi naman ni Tia Constancia ang tungkol sa ginagawa ng asawa ko. Pinagkibit-balikat ko na lamang yun. Sumagi na rin sa isip ko na tuluyan na makipaghiwalay sa kanya sa legal na paraan. Para wala na talaga kaming koneksyon sa isa't isa. Sumang-ayon naman ang mga kapatid ko at tiyahin. Samantala nakarating naman kay Rona ang ginagawa ni Nico. Galit na kinumpronta niya ang dati kong asawa. Akala mo yata hindi ko malalaman Ano pa bang kailangan mo sa mag-inang yon? Gusto ko lang makita ang anak ko. Sinong niloloko mo ha? Noon pa hindi ka na interesado na makita ang anak mo. Ang dahilan mo pa noon baka hingan ka ng suporta. Bakit ngayon gusto mo nang makita ang anak mo? Kahit anong mangyari, anak ko pa rin si Cielo. Ang sabihin mo gusto mong maambunan ka rin ng grasya. Pwes, hindi mangyayari yun dahil nagagalit sa'yo si Yuri. Kung ano man na meron siya, may karapatan ako doon. Kapag nakinabang ako, maaambunan ka rin. Sa maikling panahon, kilala na kita. Wala kang disposisyon sa buhay at walang sariling palo. Ako ang sumalo sa kamalasan ni Yuri. Naging bulag ako sa mga kapintasan mo noon. Hindi ako papayag na iiwan mo ako sa ere at aalis ka sa kahirapan natin. Magsasama tayo habang buhay. Hindi mo ba naiintindihan na sinabi ko? Maaambunan ka rin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Subukan mo lang talagang iwan ako. Magsisisi ka na nakilala mo ako. Huwag mo nga akong tinatakot ha. Hindi kita asawa. Mabuti pa, sumunod ka na sa nanay at mga anak mo sa probinsya. Mula nang ikaw ang pinili ko, pinutol ko ng ugnayan ko sa kanila. Tapos pasusunurin mo ako sa kanila? Nagiging pabigat ka na eh. Imbis na matulungan mo ko, hindi. Dahil buntis ka na naman ngayon. Ano bang klaseng utak meron ka? Lagi pa naman kitang ipinagtatanggol kay Yuri noon, pero tama pala lahat ng mga sinabi niya sa'yo. Hindi ko alam kung sadyang palpak ka lang lagi sa mga desisyon mo o sadyang malas ka. Tumigil ka na nga. Naririndi na ako sa kakabunganga mo eh. Etong tandaan mo, hindi ka na makakawala sa akin, kaya tigilan mo na yung mga plano mo. At isa pa, hindi ka rin naman babalikan ni Yuri dahil wala naman siyang mapapala sa'yo. Baka imbis na lalo pa siyang umangat, hilahin mo pa pababa. Sa kabila ng pagbabanta ni Rona, hindi pa rin tumigil si Nico. Umaasa siya na kapag nakausap ako, lalambot ang puso ko at makikipagbalikan ako sa kanya. Nung una hindi ko nalang pinapansin. Dahil abala ako sa bahay na ipinapagawa ko hanggang matapos to. Minsan narinig kong umiiyak si Cielo. Kaya itinigil ko muna ang pag-voice over ko. Lumabas ako at nakita ko nga si Nico. Natatakot ang anak ko sa kanya. At pilit nagtatago sa likod ni Tia Constancia. Ano ba? Tinatakot mo ang bata eh. Hindi ka nga niya kilala. Kaya nga po nagpapakilala ako eh. Bakit ngayon lang kasi pagkatapos ng 3 taon? Nahihiya kasi ako dahil malaki naging kasalanan ko. Sinong niloloko mo? Hindi ka nga nagpapakita dahil natatakot kang hingan na suporta ni Yuri. Yun ang totoo. Pwede po ba? Huwag kayong makialam sa amin ng pamilya ko. Ang kapal na mukha mo. Hindi mo na pamilya mag-ina. Si Rona at ang anak niyo ang pamilya mo ngayon. Mabuti pa umalis ka na.
Alagaan mo ang asawa mong buntis. Iiwan ko na po sila. Gusto ko na pong mabuo ang pamilya ko. Gusto mo nang mabuo ang pamilya natin? Yuri, kanina ka pa ba dyan, iha? Opo, narinig ko ang lahat ng sinabi ng lalaking to. Seryoso ako sa sinabi ko, Yuri. Mahal ko kayong mag-ina. Patawarin mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Magsimula muli tayo. Akala mo ganun kadali? Matagal ka nang burado sa buhay naming mag-ina. Hindi na kita kailangan. Alam ko naman kung anong habol mo eh. Asawa mo pa rin ako. Kung anong meron ka, may karapatan din ako. Grabe ka, Nico. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para sabihin yan, ha? Gusto ko lang naman magkaayos tayo eh. Kung hindi mo ako titigilan, sasampahan na lang kita ng kaso sa pangangaliwa mo. Huwag mong kakalimutan. Malakas ang ebidensya ko. Tsaka kaya ko rin magbayad ng abogado. Eh ikaw, kaya mo ba? Nakikiusap ako sa iyo, Yuri. Huwag mo akong dramahan. Dahil hindi mo na ako mapapaniwala dyan. Hindi naman talaga ang pangangaliwa ko ang dahilan kung bakit mo ako iniwan. Aminin mo man o hindi, kumikita ka nun, kaya ka nagmamalaki. Ayaw mo akong makinabang sa kita mo, madamot ka! Wala rin akong pakialam kung ano man ang gusto mong isipin sa akin. Hindi kita titigilan. Hindi ako papayag na masaya ka habang ako naghihirap. Babalikan ko kayo. Ano bang klaseng lalaki ang pinakasalan mo, iha? Lahat na yata ng pangit na katangian sinalunan niya. Kung nahihirapan man sila ngayon, karma na yun sa kanila. Sa palagay ko, hindi ka niya titigilan. Bakit hindi muna kaya kayo lumayo ni Shelo? Doon muna kayo sa ate mo. Okay lang po ba kayong mag-isa rito? Dadalaw na lang ako sa inyo. Sana naman makapag-isip na rin si Nico. Mas kailangan siya ni Rona ngayon. Hindi ko maiwasang isipin na biktima rin si Rona ng asawa mo. Hindi niya siguro akalain na dadanasin din niya ang naranasan mo. Mas malala sa kanya dahil wala rin siyang sariling diskarte. Pinili niya po kung ano ang buhay na meron siya ngayon. Hindi ko na po problema yun. Sa totoo lang, nawalan na ako ng simpatsya sa kanya. Lalo na't siya pa itong nagmamalaki sa akin. Sabi ni Tia Constancia ilang beses pa raw bumalik si Nico sa bahay. Lasing pa raw kung minsan. Nagtawag na raw siya ng tanod para mapaalis ito. Hindi naman nagugustuhan ni Rona ang ginagawa ni Nico. Tuloy ang nararamdaman niyang pagmamahal rito unti-unting napapalitan ng poot. At inggit naman sa akin. Humanda kayo sa aking dalawa. Hindi ako makakapayag na gawin niyo sa akin to. Lalo ka na, Nico. Dumayo pa sa isang baryo si Rona para puntahan ang kakilala ng nanay niya na mangkukulam. Humingi siya rito ng tulong kapalit ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Buhay din kasi ang gusto nitong maging kapalit. Gusto niya magdusa kami ni Nico. Dahil pakiramdam niya kami ang may kasalanan sa nangyayari sa kanya. Makakaganti na rin ako sa inyong dalawa. Nagsawa na lang si Rona sa pagsasabi kay Nico na tigilan na ako. Pero ayaw pa rin sumuko ng lalaki. Kahit pinag-uusapan na silang dalawa, patuloy pa rin siya sa pagpunta sa bahay. Paalis na naman sana ng araw na yun si Nico nang bigla na lang siyang nanghina at sumuka. Inalalayan naman siya ng kinakasama para maupo. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi pa. Ang sakit na yung tiyan ko. Parang merong bagay sa loob ng katawan ko. Wala ka na kasing tigil sa pag-iinom mo eh. Wala pa naman tayong pera pampa-check up. Kung magkasama lang sana kami ni Yuri, kahit sa ang ospital dadalhin ako nun. Talaga bang siyang pinipili mo? Alam mong siya ang asawa ko.
Sige, pinapalaya na kita. Uuwi na kami ng anak mo kina nanay. Talaga bang pinapalaya mo na ako? Oo, mahirap naman kasi kung magsasama pa tayo Nawala na ang pagmamahal mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Kapag kami na uli ni Yuri, padadalang kita sa inyo. Aasahan ko yan. Alam mo naman na manganganak na ako. Ang kailangan ko na lang makausap siya. Yun nga lang, paano mo pala siya makakausap kung wala siya dyan? Ang balita ko, matagal pa bago siya bumalik o hindi na muna yata titira sa bahay na pinagagawa niya. Tuso talaga ang babaeng yun. Pero hindi ako papayag na hindi ako makinabang sa pera niya. Mabuti pa nga ang mga kapatid niya tinutulungan niya at tiyahin. Kapag nagkabalikan kami, mararanasan ko na rin na maginhawang buhay. Habang hindi pa kayo nagkakaayos ni Yuri, siguro mananatili muna ako sa tabi mo. Salamat. Hindi mo ako pababayaan. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Tsaka mo na lang puntahan si Yuri sa kanila. Pero mula nun hindi na umayos ang lagay ni Nico. Lagi na lang siyang nakahiga at nakatingin sa labas ng bintana. Nangangalumata na rin. Dahil hindi siya makatulog sa gabi. Humpak ang mga pisngi at tuyot ang mga labing namumutla. Wala pa kaya si Yuri sa kanila? Wala pa nga, ayon sa napagtanungan ko, mukhang gagawin na lang nila na bakasyonan ng bahay nila dito. Hindi kaya sinasabi mo lang yan para hindi na ako pumunta sa kanila? Bakit ko naman yun gagawin ha? Nagkasundo na tayo, di ba? Kung wala kang tiwala sa akin, ipapatawag ko si Benny para siyang magsabi sa'yo. At magpasama ka rin sa bahay ni Yuri para malaman mo kung nasan siya. Hinang-hina na ako. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw nang makipagbalikan sa'yo ni Yuri. Totoo. Tuwing gabi, pakiramdam ko may humihigop sa lakas ko. Pakiramdam ko laging may nagmamasid sa akin. Akala mo lang yun. Wala pa naman tayong pera para pampacheck up sa doktor. Gumawa ka naman sana ng paraan. Sa pagkain nga ng anak natin, nahihirapan na ako maghagilap Sana bumalik na si Yuri. Siya na lang ang pag-asa ko. Sabi ng pinsan mong si Benny, kalimutan mo na si Yuri. Baka dahil daw sa kanya kaya ka nagkakasakit. Huwag na lang kamo siyang makialam kung yun lang ang sasabihin niya. Nagmamalasakit lang naman sa iyo ang pinsan mo. Iwan mo muna ako. Gusto ko lang matulog sandali. O sige, dito lang ako sa labas ha. Nang makalabas si Ron at saka nagmulat ng mga mata si Nico, dahan-dahan din siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Kahit nangihina, pinilit niyang makalabas ng bahay. Sa likod siya dumaan dahil nasa harapan ng kinakasama at kasalukuyan nagsasampay. Malayo-layo na siya sa bahay nang makasalubong niya ang pinsan na naggulat sa itsura niya. Nagpasama pa siya sa bahay namin. Pero ang tiyahing ko lang ang nadatnan nila. Nagulat din si Tia Constancia sa itsura ni Nico. Naramdaman agad niya na may mali rito. Hindi na rin siya nagdalawang isip na papasukin ng dalawa. Unang tingin ko pa lang sa'yo alam kong may kumukulam na sa'yo. May pag-asa pa po ba akong gumaling? Lahat gagawin ko para mapagaling ka. Marunong po kayong manggamot? Oo, pero matagal na akong tumigil. Alam mo bang meron din nagtangkang kumulam kay Yuri? Mabuti na lang naagapan ko nung dalawin ko sila. Sino po kaya ang may gawa nito sa amin? Iisa lang ang may matinding galit at inggit kay Yuri. Hindi kaya si... Huwag ka muna magsalita. Gagamutin na kita. Naisalba ni Tia Constancia ang buhay ni Nico. Para lang siyang nagdahilan at sa isang iglap bumalik ang kanyang lakas. Wala na rin siyang inaksayang oras. Bumalik siya sa bahay nila at nadatnan niyang naging impake ang kinakasama. Saan ka pupunta, ha? Tatakas ka, no? Hindi, Nico. Sinungaling!
Tatakas ka dahil alam mong nabuko ka na sa ginawa mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako gumaling? Ha? Dahil natalo ang taong kumukulam sa akin. Nico, hayaan mo na lang kaming umalis na mag-ina. Papayagan ko kayong umalis. Pero wag na kayong babalik dito. Ayoko na kayong makita kahit ang anak ko sa'yo at yung pinagbubuntis mo. Isa lang ang anak natin. Wala nang buhay ang nasa sinapupunan ko. Karma na yan sa ginawa mo. Anak natin ang nagbayad. Patawarin niyo ako ni Yuri. Nabulag ako ng matinding galit at selos sa kanya. Umalis ka na lang habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Umalis ng araw na yun si Rona kasama ang anak nila ni Nico. Makalipas ang 1 buwan, bumalik na rin ako sa bahay. Patuloy pa rin sa pangungulit sa akin si Nico. Pero hindi ako nagpatinag. Buo na ang desisyon ko na hindi na siya muling tanggapin sa buhay namin ng anak ko. Hanggang isang araw nagdesisyon na siya na tanggapin ang trabaho sa malayo para makalimot. Ang pagpapatawad hindi kailangang tanggapin muli sa buhay natin ng taong nanakit sa atin. Sa mga dumanas ng katulad ng aking karanasan, minsan mas maiging piliin pa rin natin ang magpatawad sa mga taong nanakit sa atin. Hindi para sa kanila, kundi para sa ikatatahimik ng puso't isipan natin. Maraming salamat Miss Gwen sa pagkakataon na mapakinggan ang istorya ko. Nahango sa akin tunay na karanasan. Wakas,